What's up mga ka-Berks? Good morning mga ka-Berks. Dito ako sa work ko, katatapos ko lang. Tignan nyo ang weather today ay foggy. Tignan nyo, oh, tignan nyo. Zero visibility mga ka-Berks. Yan. Ibig sabihin, nagbabadya na talaga yung autumn. Today is Thursday mga ka-Berks, August 29. Tignan nyo naman, nakabike pa naman ako. Ayan o, dala ko si Isko. So, paano na ba tayo niyan? Ang lamig pa naman. Ang ating weather ay positive 15. Pero ang ginaw, kaninang umaga nung hinatid ako ni Kiro, ganyan na siya. Ganyan na yung weather. Mas matindi pa kaninang umaga. So yan, drive muna ako pa uwi mga ka-Berks. Baba ko lang tong si Isko kasi nandito ako sa, yan, may hagdanan. Then ida-drive ko yan. Yan, yung papunta dun. 5 to 7 minutes mula dito papunta ng metro station. 6 minutes pa yun. Kabilang yun, papunta ng city yun. Pag ganun, papunta ng Helsinki City. Ako naman ay papunta ng Kontola. So 3 minutes na lang. Buti na lang dito hindi gaanong foggy. Dito sa Kontola, nakababa na ako ng metro mga ka-Berks. Yun yung papunta sa amin. Doon yung metro. Tignan nyo yung pinakita ko sa inyo dati na mga apple. Kasalukuyan pa lang siyang namumunga. Ngayon, ayan na siya. May mga hinog na. Ayan o, ang daming bunga mga ka-Berks. Hitik na hitik. Ayan o. Maliliit to na na apple. Crab apple daw ang tawag nito. Sabi nung subscriber na comment dati. Kasi maliliit lang to. Alam nyo, kasing laki lang siya nung ayan o. Kasing laki lang siya nung ayan o. Ano ba yung kaila Chris? Plum, yun. Kasing laki ng plum. Ito maasim sigurado to. Hindi na magganong maasim. Para siyang bayabas. Pero itong mga hinog sigurado yan. Ayan o. Sigurado matamis yan. Itong way na to, yan, papunta yan ng school nila Sam. Maraming tagusan kasi dito mga ka-Berks. So yan, nakikita nyo mga estudyante oh. So uwi na ako mga ka-Berks. Ang dami talagang bunga, oh. Doon din, mayroon din puno doon ng apple. Oh, sige na. The next day, the next day, the next day. Good morning mga ka-Berks!
Luto tayo ng tinola. Masarap magtinola ngayon kasi it's bad weather, mga kaberks. Bad weather. Tingnan nyo. Today is Friday. At 2 araw nang umuulan. Tignan nyo yung langit. Ayan o. Ang sama ng panahon, mga kaberks. Siguro kung sa Pilipinas to, ano to, signal number 3. Kung ibabagyo natin. Kung ibabagyo sa Pilipinas. Kaya magluluto ako ng tinola. Ayan. Pakpak ng manok, mga kaberks. Ang aking sahog ay eto. Pechay. At saka ito. Zucchini. Alam niyo yung zucchini na to? Galing pa to kay La Chris. Ito galing kay La Chris. Yung nung nagpunta pa kami sa Ikalinin. Dahil wala akong mabiling sayote. Zucchini na lang. Itong pechay, ang pinakagulay ko. At saka itong salad. Pang salad na mga dahon-dahon. Halo-halo to yung mga kaberks. Meron siyang spinach. At saka itong yung nilalagay sa pizza. Kalimutan ko yung tawag dito eh. Ito, yung nilalagay ito sa pizza, sa toppings ng pizza. Tsaka yan. Tsaka to. Basta halo-halo to na dahon na pang salad. So, yan ang ilalagay natin sa ating tinola. Gigisa ko muna siya, mga kaberks. Luya. Meron akong luya dito na sariwa. Meron din akong ground na luya. Ayan. Para matanggal yung lansa ng manok. So, yan lang, mga kaberks. Abangan nyo na naman to pag naluto. Masarap pumigop ng sabaw ngayon. Si Sam mahilig sa sabaw. Nung isang araw, ang ulam namin ay sinigang. Sabaw lang naman ang kinakain niya tsaka gulay. Yung karne hindi. Tamad si Sam maghimay. Pag chicken, gusto naman niya fried. Perito, pag sabaw, madalang siya ng may sabaw. Pero si Ren, walang problema si Ren sa ulam. Kahit dahon yan. Nasanay sa rin sa dahon-dahon nung maliit pa. Kahit anong ulam, walang problema kay Ren. So, gagawin ko, mga kaberks, parang ipiperito ko muna tong manok. Good! Parang ipiperito ko muna itong manok, mga kaberks. Tapos lalagyan ko na siya ng patis. Yung paglagay ng patis, depende na sa inyo. Tapos takpan ko muna siya. So, ganyan na, mga kaberks.
Lagay ko na yung bawang at sibuyas, luya. Yung luya. Disclaimer na naman sa mga ano dyan ha, magaling magluto mga kabarks. Ito ang aking paraan ko ng pagluluto. O, diba ang gulo? Tapos sibuyas. Yan. At lalagyan ko pa yan ng ayan, ginger powder. Ang bango ng ng luya, naamoy niyo ba mga kabark? Ang bango ng luya. So tatakpan ko ulit ito. Lalagyan ko pala muna siya ng magic. Konti lang. Takpan ko na muna ulit. Check na natin. Oops. Ayan na siya, oh. Nag-brown-brown na yung chicken. Naamoy ko na yung luya, mga kabarks. Lagyan ko na siya ng tubig. Damihan natin ng sabaw kasi paborito ni Samang may sabaw. Paborito ni Sam yan. Pagka ganyan, oh, lumalangoy sa sabaw. Tapos, paborito niya yung pechay. Kaya lalagyan natin yan ng maraming pechay. Konting patis pa mga kabarks. Kumukururog na yung tiyan ko. Anong oras na ba? 11:30 na mga kabarks. Galing ako sa trabaho. Nalate ako ng uwi kasi ang lakas ng ulan paglabas ko sa store dun sa pinapasukan ko. So, ayan. Pakukuluin muna natin yan. And then, ilalagay ko na yung mga gulay-gulay. Kailangan kumulong-kumulo pa to. Habang pinapakulo ko yung niluluto ko mga kabarks, itutupi ko muna tong, yan o, tambak, diba? Yung mga nilabahan ko kagabi. Tsaka yan, yung mga yan, natupi ko na. Hindi matapos-tapos yung aking gawain. Yan. Tignan nyo yung ating weather dyan, o, sa labas, mahangin. Mahangin sa labas. Buksan natin tong isang window. Naririnig nyo yung pagaspas ng hangin. Ito tayo sa kwarto namin. Tignan nyo yung mga puno, mga kabarks, oh. See? Naninilaw na sila. Ayan, oh. Yan. Pag nalagas yung mga yan, pag nalagas na yung mga dahon yan, makikita na namin yung mga kapitbahay dun sa kabilang building. Sa ngayon, yan. Tignan nyo. Napakalakas ng hangin. Labas ko kayo sa bintana. Grabe yung hangin, ang lakas, no?
So, itutupi ko lang tong mga nilabahan. Lagay ko kayo dito. Isang mabilisang tupi, mga kabarks. Yung heater namin ito. Sa gabi, binubuksan na nila yung heater namin. Pero may electric fan pa rin ha, kahit winter, mga kabarks. Alam niyo kung bakit? Pinapandar ko tong electric fan para may naririnig ako. Pagka sobrang tahimik kasi parang nabibingi naman ako. Kaya ginagawa ko, binubuksan ko yan. Tapos, nakatutok lang sa taas. Bago mag-Saturday, ginagawa ko niyan mga kabarks, inuubos ko na yung labahan namin ni Kiro. Hanggat maaari, ubusin ko na yung labahan namin. Kasi ang maglalaban naman ng Saturday and Sunday, yung dalawang bata. Kanya-kanya kaming laba dito mga kabarks. Kanya-kanya kaming ligpit ng mga damit namin. Maliban lang yung kay sa amin ni Kero, ako yung naggumagawa. Pero mga bata sila yung gumagawa. Kung gaano karami yung tambak nilang labahan, ganun din karami ang itutupi nila sa kwarto. Kaya yung humihiling dyan ng house tour, pagbibigyan ko kayo, kalat na may konting house tour. O, di ba mga kabarks? Sa sobrang busy namin sa trabaho. Basta mayroon lang akong 2 araw na nilalaan para sa paglilinis. The rest nun, magtutupi ako ng iba dyan o kung anong kutkutin dyan. Yung mga bata, hindi ko naman mapwersa na maglinis ng bahay. Kasi nasa school sila. Makaka-relate ka naman mga kabarks. Ako na rin na, hindi ko sa inaano yung mga bata sa paglilinis. Kasi, kahit nasa school sila, nakakapagod din kaya mga kabarks mag-aral, no? Alam mo, pagdating nila galing sa school, natutulog sila. Tayo pagod tayo sa trabaho, sila naman pagod sa school. Pagod yung mga utak nila kakaisip sa school. Pagka magsabi sa kanilang maglinis tayo, o tulong-tulong tayo sa paglinis. Ang hirap tupiin itong may garter. So yan, tingnan na natin yung ating niluluto mga kabarks. May ako na yung ilagay sa aparador. Kumukulo na. Ayan na. Ay, kulo na siya. Kulo na. Ayan o, luto na. After 15 minutes, luto na yung chicken. Sarap ng sabaw. Lalagay ko na itong ating parang gusto ko siyang dagdagan ng ng luya. Dagdagan ko ng luya mga kabarks. Para medyo maanghang-anghang.
Unahin ko yung zucchini. Yan. Ganito yung pagkahiwa ko sa zucchini. Yan. Hindi ko na rin tinanggal yung balat. Dagdag sustansya din yan mga kaberks. So, ayan. Palalambutin ko lang ng konti yung zucchini. Tapos ilalagay ko na yung pechay. Mga 1 minute lang mga kaberks. Ayan, medyo luto na tong zucchini. Lagay na natin yung ating pechay. Gilid natin yung pechay mga kaberks. Parang hindi ko uubusin tong pechay. Kasi meron akong ano dyan. Meron akong ano ba tawag nito? Sardinas. Tingnan nyo, may medyo nag-brown-brown na yung ano, pero hindi naman siya ano, sira. Parang may brown lang, pero okay pa yan. Pinutol ko yung may dilaw-dilaw na dahon, pero yung iba okay pa. So, yung part na yan, ito yung zucchini, ito yung pechay, yan. Saka natin lalagyan ng, ayan, yung mga dahon na salate. So, mabuhay ang gulay for today's video mga kaberks. Damihan natin. Sarap niyan. Takpan lang natin to. Maluluto na din yan saglit. Tingnan na natin. O, yan. Luto na. Luto na. Luto na siya mga kaberks. So, ayan ang ating ulam for today's video. Tingnan nyo yung nilagay kong gulay. Kaperanggot na lang, oh. Patayin ko na yung kalan. Dahil yan ay luto na. O, diba? Tikman natin. Yung natirang ganito, yung dahon ng salad, ay yung dahon ng salad, yung dahon na pang salad, gagamitin ko sa ano, sa munggo. Yan. Sarap mga kaberks. So, that's it. That's it mga kaberks. Nagugutom na ako pero ito muna kakainin ko yan. Ito lang yung kinain namin kagabi. Ano, fried na sweet potato, kamote. Tsaka nagawa ako ng bake mac. Pero hindi ko na yun na-video ang kagabi kasi gutom na ako. Wala na akong time mag-video. So, yan lang kinain namin kagabi. Potato fries. Sweet potato fries. Grapes. At saka yung bake mac. Yun lang yung kinain namin kagabi. Happy naman na sila pagka ganon. So, yun lang mga kaberks.